Makikita po natin una itong bansa natin dito sa Pilipinas ay malaking bahagi nating bansa ay patuloy na makararanas ng maaliwalas na panahon. Mapapansin nyo po, dito sa may bahagi ng Northern Luzon, halos walang masyadong kaulapan, lalo't umiiral nga yung ridge ng high pressure area. Kapag po may high pressure area, mapapansin nyo, walang masyadong ulap na nabubuo. Samantala, posible pa rin yung mga localized thunderstorms, lalo na sa may bahagi ng Mindanao. Mapapansin nyo, may mga kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, maaari ang magdala ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga pagkilat pagkulog na hindi naman magtatagal at hindi rin natin inaasahang lalakas. Magpapatuloy itong maaliwalas na panahon sa malaking bahagi nating bansa hanggang sa mga susunod na araw. Samantala, dumako tayo dito sa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mapapansin po ninyo, ito yung bagyong may international name na Sinlaku. No? Ang Sinlaku po ay mula yan sa bansang Micronesia. Isa pong pangalan niya ng Diyos sa Micronesia. Sa ngayon, ang kanyang lakas ay nasa 140 km per hour malapit sa gitnang pagbugso, nasa 170 km per hour at mabagal na kumikilos pahilaga. Ang huling lokasyon nito, mahigit 2,700 kilometro, silangan ng northeastern sa Mindanao. Mapapansin po natin, base sa ating pinakahuling datos, itong bagyo na to ay patuloy nakikilos pahilaga, eventually po ay pahilaga nga silangan at posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang towards the end of this coming week po, possible mga Thursday or Friday. Base din sa pinakahuling datos natin, itong bagyong Sinlaku, na kung sakaling pagpumasok po ng Philippine Area of Responsibility ay tatawaging Kaloy, ay maliit yung posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Mapapansin din po natin itong mga linyang dilaw at berde. Kapag po kasi ang bagyo ay nasa loob nitong linyang dilaw, siya ay nasa tinatawag na Tropical Cyclone Information Domain. Kaya nagbibigay na po tayo ng impormasyon kahit nasa labas pa ng PAR. Kapag pumasok po ito dito sa kulay berdeng linya, tinatawag po natin yung Tropical Cyclone Advisory Domain, kung saan kapag ito ay papasok ng Philippine Area of Responsibility within 5 days, saka po tayo maglalabas ng track, official track po ng Pag-asa. So once na pumasok po itong bagyong Sinlaku dito sa may area ng kulay berdeng linya at posibleng pumasok ng PAR, saka po tayo maglalabas ng track. At once na pumasok po ng Philippine Area of Responsibility, saka natin siya bibigyan ng pangalan na local name na Kaloy. Pangatlong bagyo po ito sa ngayong taong 2026. Huli po palang nagkaroon ng bagyo ng buwan ng Abril ay taong 2023. Ang pangalan po ng bagyong iyon ay Amang. Isa po yung buwan ng Abril sa mga buwan kung saan kakaunti lamang yung nabubuong bagyo or pumapasok ng Philippine Area of Responsibility.